sobrang init ng panahon, masakit sa ulo, di ba? Tapos, yung itong ubo ko, matagal na din. Nararanasan ko yung ubo ko pag pinapawisan ako. Palagi akong may dalang payong, tsaka tubig. Nagtsatsagang magtinda si Christine Jane kahit sa gitna ng matinding panahon sa kanilang lugar. Aniya kailangan pa ring maghanap buhay, kaya't lagi siyang may dalang inumin para makaiwas sa sakit sa gitna ng mataas sa temperatura. Yan, sa sobrang init ng panahon, kailangan mag-ingat tayo sa kailangan magdala na talaga ng tubig para hindi tayo ma-heat stroke. Base sa heat index report ng Pag-asa sa Northern Mindanao, nasa 32 hanggang 45 degrees Celsius ang init na nararamdaman ng katawan sa Davao City, Dipolog City, Zamboanga City, Cotabato City, Surigao City, Bukidnon at Butuan City. Ayon sa Pag-asa, ang matataas na heat index ay bunsod ng umiiral na El Nino sa bansa. For the next 2 to 3 days po, partly cloudy po yung magiging weather po dito. So, inaasahan po na mainit pa rin po ang panahon in the next 2 to 3 days. Ngayon po, dahil po sa localized thunderstorm po, so ngayon po is nasa moderate El Nino na po tayo dito sa Western Pacific po. So, may chance din po dahil po sa El Nino po, natin yung sobrang init po ngayon. Bukod sa mga residente, malaki rin ang epekto ng init ng panahon sa mga pananim at alagang hayop. So sa panin po, may chance po na magkaroon po ng dry spell po sa mga pananim. And then sa mga hayop po, may chance, hindi naman po siya totally na magkakaroon po ng effect po sa animals and then sa tao po. And then, pinatayuan po natin ang lahat po na uminom po ng aming tubig. Nagpaalala naman ang Department of Education sa Davao City ng mga dapat gawing pag-iingat sa panahon ng tag-init. Kasama ang Sultan Kudarat at Davao City News and Rescue Team, Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon.